Kaya ang sinasabi ko kanina, kapag bumababa ka doon, maaaring nakapiring yung mata mo. Kasi kung hindi nakapiring mata mo, malalaman mo ng haba-haba ng pila dahil sa palpak na payment system at sarado mga booth. Nito lamang ang nakaraang linggo, habang patuloy pa din ang bangayan sa politika ng magkakalabang partido, ay patuloy din ang pagbubusisi ni Senator Idol Rapi Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno na merong mga kapalpakan at kapabayaan sa lipunan, partikular na nga itong payment system sa MRT station. Taon na ang binilang pero tila ba wala pa ding solusyon na nagagawa ukol dito. Panghi na train station, yung mga iba pa, tinikover na ng mga vendor at hindi na makadaan yung mga commuter. Did an inspection, yung pinagmamalaki mong makina ay sira-sira, nagmamalfunction, sir. With regards po sa mga ticket vending machine po, continuous naman po sir yung corrective maintenance po ng aming service provider po. Kaya nga sir, yung mga staff ko last week and the week before pumunta, meron pa mga makina na hindi tatanggap ng bagong pera, kailangan coins. Nagmamalfunction. Hindi nga nami-meet yung concession agreement. So anong action ang ginawa niyo po? Although matagal na po ako dito sa DOTR with regards to the AFPI concession po, I'm not so knowledgeable about that one. Sec, mag-ikot ka, sumakay ka ng MRT. That's the best thing that you can do. Huwag yung nagtatago ka lang sa lungga mo dyan sa opisina mo, tapos naka-full blast yung aircon mo. Mag-ikot ka sir, please lang. Yes po, Senator. Unang nakitang problema ni Idol Sen Rapi ang palpak at sirang ticket vending machine, at dito napag-alaman niyang di namimit ang tinatawag na concession agreement pagdating sa mga makinang kinakailangan ng mananakay para mapabilis sana ang kanilang pagkuha ng ticket, at malaking inconveniente ito lalo na sa mga pasahero nating kababayan. Train station, yung mga iba pa, tinikover na ng mga vendor at hindi na makadaan yung mga commuter. Pero matagal na nandoon ma'am di ba? Opo. Kung regular kayo na umiikot doon, nakita nyo na yon. MRT, LRT connection, mapanghi mga daanan. March 17 lang, nag-check yung mga tao. Do something ma'am kasi sakop pa rin yun ng teritoryo nyo MRT Trinoma. We'll relay this to the office, to the department po na nag-handle ng rehabilitation of such as mga waiting sheds po. Ayusin nyo sir, kasi pitak-pitak, bambang maya, mag-cause to ng accident. Baka gumuho ito and all. Inspection nyo sir. Noted po, Sen. Can you do that tomorrow? We'll do po, Sen. Or today na, pagkatapos ito, magpatawag ka ng inspector, tingnan at kung ano yung dapat gawin natin. Yes po, sir. We'll do that. Sir. Dito nga po ay inisa-isa ni Sen Idol ang mga nakita niyang maaaring pagmulan ng problema at disgrasya, gaya na lamang ng mga vendor sa istasyon, mga mapanghing poste sa paligid ng MRT, at mga sira-sira at butas-butas na bubong ng mga waiting shed na sakop naman ng istasyon. Hindi nga. Nag-ikot ka ba talaga? Occasional po kami nag-iikot. Okay. Ilang beses sa isang taong ka nag-ikot? Sir, lalo na po halimbawa sir, kapag may mga insidente, pumupunta po kami doon. Okay, Tapos, kung may insidente, saka kayo nagpupunta. Kung walang insidente nangyari, hindi ka pupunta. Yun na yun. Ma'am naman. tsaka po sumasakay din po kasi ako ng MRT sir, madalas po sa Shaw Boulevard. Masawa na magkaroon ng break ang isang teller o mag-lunch siya. Pero pag siya nag-lunch o nag-break, meron siyang karelyebo. Sir, may mga times po kasi sir na hindi po, kulang po yung mga tao natin, yung staff. Eh di mag-hire ka ng tao, dagdag ka ng tao. Ang laki-laki ng kinikita ng MRT. Sa Ortigas, staff. Baka pag sumasakay ka, nakapiring yung mata mo, ma'am. Kasi kung nakabukas yung mata mo habang sumasakay ka ng MRT on a regular basis, may kita mo kung ano yung mga problema. Na i-allocate sa bawat ma'am, then you tell us and we'll tell the DBA sa budget deliberation. Ano sir, kung ganyan po yung problema, then sabihin nyo lahat sa pagdating ng budget hearing, susuportan ko kayo para maibigay sa inyo yung narapat na budget para sa kumbinyente ng mga pasahero natin. Maraming salamat po, Senator. Dahil din sa conviction ni Idol sa mga ebidensyang naging kanyang basihan na meron talagang malinaw na kapabayaan ang isa sa pangunahing transportasyon ng mamamayan, pinayuhan ni Idol ang mga opisyal na hanggat maaari ay panatilihin ang kaayusan ng mga pasilidad sa istasyon. At nangako naman si Sen Idol na kung may mga dapat pang idagdag na budget sa kanilang ahensya ay agad naman niya itong tutugunan upang maaprubahan. Nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang kaayusan para na rin sa ikakapanatag ng ating mga mananakay ng MRT. Muli, pinatunayan ni Idol ang kanyang malasakit sa ating kapwa at bayan
Yan si Idol. He walk the talk. Di lang sa salita, bagkos pati na din sa gawa.